lumapit sa Panginoon. So napakaganda lang napakaganda lang na example si Job, kasi sa buhay natin ngayon marami tayong mga pagsubok. Kunti nga lang yung pagsubok natin, lumalayo na tayo sa Panginoon. Inaano na natin yung Panginoon minsan. um, ano yan, sa Tagalog sa ginabasol. Sinisisi. Oh, sinisisi na natin yung Panginoon. Kunti nga lang yung pagsubok, hindi pa nakalahati sa pagsubok ni Job. 'Di ba? Sinisisi na natin yung Panginoon, pero si Job, ano pa rin yung niya, pananampalataya na sa Panginoon pa rin siya naka-focus siya sa Panginoon. So, ang ko lang na sana pareho tayo ni Job na kahit anong pagsubok, no, may mga blessings man tayong natatanggap or mga pagsubok na tatanggap, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon in good and in bad times, gaya ni Job na hindi lang dahil maganda yung pamumuhay natin dito sa mundo, saka tayo magpasalamat sa mga blessings din, no? Magpapasalamat, I mean, sa mga din, sa mga sa mga pagsubok din, magpapasalamat din tayo kasi blessings din yan na inaalaw ng Panginoon sa ating buhay na ating maranasan yung mga pagsubok na yan, to test kung gaano na ba talaga tayo, kumusta na yung mga pananampalataya natin sa Panginoon, kung totoo ba talaga or hindi. So tinitest ng Panginoon ang tinitest ng Panginoon yung mga mahal niya. So, kung may marami tayong pagsubok ngayon, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Lord, dahil baka na-miss na tayo, kaya tayo niya binigyan ng pagsubok. Gusto niya na lahat tayo mapunta sa langit, no? So hindi natin malalaman kasi kapag wala tayong pagsubok. So kung may pagsubok na tayo, akala natin kasi matatag na tayo, no? Pero pagka may pagsubok, madali lang pala tayong bumitaw. So dapat, no, na pareho tayo kay Job, na stand still pa rin siya at alam niya na may Panginoon ang lahat, may Panginoon na handang tutulong sa kanya sa mga pagsubok. So, yun lang siguro ma-share ko. Thank you. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sister Rowena, for sharing, no? Totoo. Ni Job, no? Napakagandang example talaga siya na and reminders also sa atin na hindi dahil faithful ka or righteous ka, wala ka ng pagsubok na dadanasin. Kundi may mga pagsubok din na ibibigay sa iyo to test your loyalty or your love to God, no? And kahit na ganun si Job, ang buhay niya, talagang he really stand for what is right and stand for the Lord Jesus Christ. Thank you for reminding us, Ate Weng, na dapat ganun tayo, no? Now, let's give our time to Brother Ali. Hello, brother. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. The Bible character that I wanted to share, kakabasa ko lang po ito mga nakaraang week. Si Noah po. Wow. Yes po. In Noah's day, the entire world had become morally bankrupt. So everyone lived for their own pleasure. But Noah was but Noah please God. Masasabi po natin na si Noah ay The only one. Si God, the only one na nag-abide kay God. Noah was a pleasure to the Lord. So that sinabi ng Panginoon, because Noah brought pleasure to me, to God, sinabi ng Panginoon na dahil sa kasamaan ng tao ay iwa-wipe out na yung mga people at magsisimula siya isisimula niya
sa pagbuo ulit kay Noah. Sinabi dito, because Noah brought pleasure to God, you and I are live today. From his life, we learn the five acts of worship that make God smile. So, sinabi, so grabe po ka faithful si Noah sa Panginoon. Kasi ginawa niya talaga yung sinabi ng Panginoon na mag-build ng ark. Even though it is impossible na mangyari yung flood. Even though kahit na ah, kahit na Hindi pa siya may doubt Mm. na magkakaroon ba talaga ng flood hindi umuulan. Magkakaroon ba talaga ng flood malayo yung area nila sa ocean. Magkakaroon ba ng flood yes, hindi naman umuulan. Ang init. But Noah didn't complain to God. Hindi siya nag-complain. He didn't make excuse. He trusted God completely. And God smiled to him. Ano ba yun sa Bisaya? Tagalog. Nalipay ang Ginoo kay Noah. Natuwa. Na natuwa ang God kay Noah. Trusting God completely means having faith. God knows what is best for you. Imagine Noah built the ark within 120 years. So, sa loob ng 120 years, ang mga tao, ang pagtingin nila kay Noah ay para ng crazy. So, imagine Noah's children also. Kung ano yung feeling nila kapag yung father nila ay pinag-iisipan na crazy siya. Every year na pinagsasabihan si Noah na crazy dahil sa kaniyang pinagagawa. The children were embarrassed maybe because Noah built an ark. It was may flood daw na darating, imposible namang darating yung flood. So Noah, I just wanted to share Noah kasi po even though it is impossible to happen, God, he still trust God completely talaga. Amen. He's have an intimate relationship with God. Even though pinagtatawanan na siya ng tao, but still he trusted God to his promise. Amen. To his word. Amen. So yan lang po. Amen. No? So it is really okay na maging different, no? Kasi morally corrupt na, sabi pa nga ni Brother Ali kanina, no? Brother Dave, na morally corrupt na ang mundo, pero nanatili ang pamilyang ito kahit na pinagtatawanan na sila, tinatawag silang crazy, baliw, ganun. Pero they really walk by faith. Di man nila nakita yung rain or yung flood na sinasabi ni Lord God, but they walk by faith and they have seen the miracle of God. So mga kapatid, no, the commandments of the Lord is what He is trying us to i-apply natin sa ating buhay, and let us walk by faith like Noah, no? Di man natin nakita, but in due season, the Lord will bless our decision of following Him. Thank you so much. Uy, welcome Sister Mayan. Kakaalis na nila. Join sila sa online. Welcome din Brother Jess. Now let's give our time to Sister Rochelle. Sige lang, maya na ako gang, busy pa. Unawin na lang natin si Joanne. Han, pwede ikaw Han? Favorite Bible character?
Han? Nabisi yata si Hani. Okay, unahin natin si Kuya Junjun. Ladies pa. Ay, ayan na. Ha? Onya na, Okay. onya na ko. Bag-ura ko ng sulod ba? Okay, so we are talking about our best or favorite Bible character. Si Kuya Junjun na lang muna, Kuya Junjun. Magandang gabi sa inyong lahat. Yes, good evening, Kuya. Sino ba? Ano ang kanina, favorite Bible character. character? Sa akin si ano na lang si Zacchaeus kasi magkahit kami. Why, pero ang Hindi balik naman sa magkahit. Zacchaeus na maganda. Pero gusto ko ang ano ni Zacchaeus kasi nung una nung hindi niya pa nalaman yung ano ni Jesus. Ano siya ba? Napakaramot niya ba tapos yung baga yung ang sinasamba niya yung ano lang ba, yung mga kayamanan dito sa mundo ba. Mm-mm. Pero nung na nung nalaman niya na yung mga balita-balita tungkol sa kay Jesus sa mga tao, talagang nag-ano siya ba, nagpursige siya na makita si Jesus. Kaya nung dumaan si Jesus sa ano nila, sa lugar nila, hindi niya makita-kita kasi maano nga siya, pandak na siya. Pero naghanap siya ng paraan ba. Para-paraan lang kasi yan, eh. Kaya umakyat siya dun sa ano, sa may puno para lang makita makita niya si Jesus. Tapos nung umakyat na siya dun, tapos napansin ni Jesus na may tao pala sa puno, tinawag siya ng pangalan niya. Hindi naman siya kilala ni Jesus pero nung nakita siya, tinawag agad siya, no? Kaya ano talaga ang posible sa tao, sa Panginoon imposible ang imposible sa tao sa Panginoon posible. Kaya kasi tinawag niya si Zacchaeus, pinababa niya, tapos sinabihan niya na sa bahay sila matulog, sa bahay niya makituloy si Jesus. Kaya naano siya ba, na talagang namangha siya ba kay Jesus. Kasi yun nga, kahit hindi siya kilala ni Jesus, tinawag pa siya sa pangalan tapos tumuloy pa sa bahay niya. Pero sabi ni Jesus sa kanya, hindi daw puwedeng sambahin ang God at saka yung yaman. Hindi daw puwede yun. Dapat kung si God lang ang ang kayamanan, hindi mo na sambahin yun 'pag sinamba mo na si Jesus. Kaya 'di ba pinamigay niya ang mga halos kalahati niya na yaman pinamigay sa mga mahihirap. Mm-mm. Tapos humingi siya ng tawad sa mga tao na dati na inano niya ba, kumbaga pinag-ano niya, pinagraramutan niya ng mga pera. Nagnakawan mo. Kaya Mm. oo, kaya talaga ano talaga, ah, seek seek first for ano, seek first the kingdom of God and His righteousness. Oo, Okay. yun lang Je. Amen. Thank you, Kuya. Gusto ko rin kay Zacchaeus, Kuya, kasi kahit maliit siya, hindi niya alintana yung mga taong nakaharang sa kanya. Gusto niya talagang makita si Jesus Christ. No? Talagang binigyan niya talaga ng effort ba makita lang si Jesus Christ, no? Oo, at saka nung ano na handa talaga siya magsamba ba at magpasakop sa Panginoon. Mm. Ka- Mm. Kasi masakit yun sa ano yan, no? Na tinatawag siya tax collector. You are the most sinner of all sinners. Yun yung tingin sa Oo, pero humingi siya ng tawad sa mga tao. Oo. Humingi siya ng tawad. Ibig sabihin, pag Talagang sabihan pala siya ng lumuhod gano'n, talaga. masakit din yun. Nasasaktan din siya. Oo. Tapos nakita siya ng hope kay Jesus Christ na, uy, ito yung magpapaano sa akin na mawala yung sin ko. Di ba? So, mga Oo. kapatid, Kasi tinawag siya ng mga tao na
na senior yan, ba't diyan ka tumuloy sa bahay niya, senior yan. Basta tax Di ba? collector, automatic hate yan ng mga tao. Thank you so much for Oo, sharing. pero naano siya. Oo, Oo. sige, Ano Giselle, yan, ha? salamat. Magandang gabi sa inyo. Oo. Okay na, okay. Okay na, okay. So much, Kuya Junjun. Now, let's Okay, give our salamat. time to Sister Gian. Nasa Zoom siya, no? Sis Gian, who is your Bible character? Hi everyone. Okay, I'm here in the Zoom. Iwan ko sis MJ, bakit hindi ako makita? Okay lang? Okay lang. Okay. Marinig ka naman nila. Marinig niyo si Sis Gian, no? Marinig? Oo daw, oo. Okay. Oo, loud and clear. Thank you. Okay. Yung sa akin naman, yung favorite Bible character ko is ay si Moses. Si Moses kasi, 'di ba, siya yung nag-ano sa atin, nagturo sa atin ng about faith, paano tayo magiging mapanatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. So although si Moses ay hindi perfect, pero he walks with God. Hindi ibig sabihin na he walks with God perfect na talaga, no? Yung mga Bible characters, so, mayroon din silang mga kahinaan, mga kapatid. Halos lahat sila. So, hindi lang natin isa-isahin kung anong kahinaan nila. Pero si Moses, umabot talaga sa punto na nawala yung pasensya niya ba? Ikaw ba naman yung nag-lead ng million of people, no? Tapos, lahat ng murmur sa'yo, ikaw ang sumalo kasi ikaw yung nag-represent kay Jesus. So ikaw yung siya yung pinagkatiwalaan nila, siya yung siya yung leader nung na-rescue niya yung mga tao from the bondage of Pharaoh's hands, 'di ba, na nasa kay inalipin sila ng Parao ang mga Israelites. Tapos God calls Moses and he commanded him to deliver his people. So nakipag-usap si Jesus si God sa kay Moses doon sa Mount Sinai, at saka 'di ba yung burning bush hindi siya nasunog, at kinausap siya doon. So it's a nice feeling siguro na makakausap mo yung Panginoon sa yung 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 hindi man niya nakita yung mukha ng Panginoon dahil lahat naman tayo hindi natin mas makita dahil sa glory ng Panginoon, kasi walang taong makita sa sa mukha ng Panginoon, pero yung boses niya narinig niya talaga loud and clear. Pero makausap din naman natin yung Panginoon, no? Through His Holy Spirit. Tapos yung mga pag in-inspire tayo and impress tayo ng Holy Spirit, that is the Word of God, and also by reading the Spirit of Prophecy, Bible, and prayer. So we are also blessed kasi hindi lang si Moses yung nakipag-usap sa Panginoon, tayo din, we can directly talk to God in anytime, anywhere, no? So yung nagustuhan ko sa kay Moses is yung yung pagpagamit niya sa Panginoon kahit hindi naman siya sabihin natin na para sa sarili niya, hindi siya qualified kasi hindi siya marunong magsalita. Siya ba? He is also stuttering like me. I'm also like that, mga kapatid, no? Pero may share akong short experience sa inyo. I was a literature evangelist in the Philippines, and like 5 times akong nag-join. So yung 3 times na nag-join ako, na-assign ako sa Iloilo, Cebu, and Tagum. And then nung nasa Cebu na ako na-assign, mga kapatid, wala talaga sa akin yung mag lead ng group. Tapos
kasi walang nag-lead from Spacey na school, inaas ako ng ng manager, Bridgie, bakit hindi ka mag-lead next year? Sabi ko, ha? Shocking talaga ako mga kapatid kasi wala talaga akong passion sa mga ganun na mag-lead ng group kasi hindi talaga ako choleric. Alam niyo yung personality ko before, very melancholic and phlegmatic. So wala talaga akong gift na ganyan. So ang nangyari, sabi ko, I'll pray to God, Sir, kung ilagay talaga ako ng Panginoon sa posisyon na yan kasi it's very mabigat and tsaka of course risky kasi you're handling money. And then sabi niya, just let me know kung ready ka na, and then binigyan niya ako ng number at tsaka umuwi na kami sa Pinas. Tapos nagtanong ako kay God, why me? Ang dami ng mga Spatian dito. Bakit ako yung tinawag mo? Ginamit mo ba yun yung manager na instrument para tawagin ako sa ganitong posisyon? Tapos tapos na-inspire ako sa mga directors na mga sharing ba or message about literature evangelism. What is in thy hand? Sabi ko, wala ako, I have nothing to offer. Sabi niya, sabi ko sarili ko, I have nothing to offer nung nag-sermon sila. Tapos sabi ko, parang gusto kong umayaw kasi hindi siya easy na task ba. Tapos hanggang may nagsabi mag-lead ka daw sa Cebu, tapos sabi ko ewan ko. Tapos sabi niya sama kami hanggang tinanong na kung sino na yung mag-lead sa ang territory. So nag-decision na talaga ako. Sabi ko, Lord, if this is your will, I will let you use me for your glory. And then ayun na, nag-picture taking ng mga leaders sa kahit ano-anong mga territory hanggang na talaga, na convinced na talaga ako sa sarili ko na this is it. Hanggang may mga mga nag-a-apply, marami na sila nag-apply. Parang kami, 20 kami sa Cebu, tapos may subgroup din ako, taga-Akmunan, mga 15 din sila. Ang bigat ng responsibilities, no? Pero tinulungan naman ako ng Panginoon, hindi siya nagkulang sa pangailangan namin, at saka nagiging successful din in terms of money. Hindi kami nakakautang sa sa company, sa branch manager namin, kasi pag makautang ka tapos uuwi ka, lahat ng scholarship ng students mo makuha, mga members mo makuha pag hindi ka makakabayad. So amazing lang how God works with me. And I don't know, kung sa akin lang sa sarili, yung hindi ko talaga yun makaya, I'm sure na ma-failed talaga ako. But God gave us the victory. Yung sabi sa 1 Corinthians, na God will give us victory through our Lord Jesus Christ. So when He calls me again, na-assign kami sa Iloilo, naging successful din. So God is so great talaga, no? Like Moses, although he questioned himself na, Lord, why me? Pero kasi nakita din niya yung power ng Panginoon, no? Kaya and he has that faith, and he loves God. He wanted to obey God. That's why nagpagamit sa Moses, at hindi man siya nakarating sa lupang pangako, but I believe na si Moses ay malaki din yung kasi sa tungkulin niya, malaking tungkulin niya. Malaki din yung makita natin si Moses sa heaven. Parang gusto ko siyang tanungin lahat-lahat ng mga gusto kong itanong sa kanya. Paano niya na lampasan or siya nakasurvive sa yung 1 million. Hindi naman siguro survive, no, kasi hindi siya nakarating sa lupang pangako. Pero
I'm sure marami siyang i-share sa atin mga kapatid. Kaya I love Ay, Moses in the Bible, and because of him na nagiging ano siya, inspiration sa akin during my during the time na nagli-lead din ako ng grupo. And kasi pag ano na ako mas na discouraged na ako, si Moses yung tingnan ko. Si Moses nga, tinulungan mo Lord, ako pa kaya. So God is our great help in times of trouble, and our provider. That's all mga kapatid. Thank you. Yes. Wow, praise the Lord, no? Moses is the meekest leader according pa sa ating according pa sa mga Bible commentary, no? The meekest leader. Bakit siya meek? Humble na meek kasi daw humble siya na may sinusunod na amo. Maamo ba? Maamo. Yan. So at yung amo na sinusunod niya is the Lord our God. So now let's give our time to Sister, I think ready na si Sister Rochelle. Sister Rochelle. Pupud ready, pero I must be Amen. ready. Good evening, Good everyone. evening. I'm so happy no. Ang dami natin dito. Sorted na tayo. At least may baby pa doon na mabait. Oh, sana all talaga. And, Ayun siya. talking about Bible, we know already the characters and the book of the Bible, the character, may mga famous na, which is ano na natin ba, ma-memorize na natin kung sino talaga yung a good follower of God, ay yung talagang mga grabe ang serbisyo sa Panginoon, like they are very famous, and some naman is natatabunan or hindi pa natin nabasa, which is yung kay Kuya Junjun, hindi pa ako familiar doon, so I need to find it. So we have to select now, I think, Joseph, Noah, Saul or Paul, they are very famous, and you know the story how they submit their lives to Jesus, to God, paano sila nagserbisyo, no? So we know the story already. So meron lang mga natatabunan na character na nababanggit, at just maraming pangalan dito na hindi natin masyado na pagtutuunan ng pansin kasi short lang yun sila nabanggit, 1 to 3 4 5 verses lang or 1 chapter lang, but I want you to go to 2 Samuel chapter 13, which is si Tamar o si Tamar, kung paano siya naging hindi siya masyado familiar, no? Pero go to 2 Samuel chapter 13 and mababasa nyo how good yung character. So ito yung pinag-uusapan na bastos daw yung Biblia kay na ay rape. So depende sa pag-intindi talaga ng tao, pag-iintindi. So ayun, oo. And then yun nga, yung favorite ko as of now, kasi based on my experience, no, I was abused also, and I want to go to Tamar's story first. Ayun, sa chapter 13, sinabi niya dito, actually kapatid niya to si Amnon, and si ang papa nila si David, which is the king that time. Marami sila magkakapatid kasi as we know before, magkakapatid kayo sa tatay pero sa iba-iba yung nanay kasi nagpaparami nga sila. So magkakapatid sila sa father. So si David yung king that time. Ito naman si Amnon, gustong-gusto niya si Tamar, which is yung kapatid niyang babae na gustong-gusto niya. Really love her daw. Nagkasakit pa nga siya kasi gustong-gusto niya yung babae. And then, gumawa siya ng way. Oo, nagpanggap siya na nagsakit-sakitan siya para malutuan siya or ma-bake siya ng tinapay or something para makapunta sa kwarto niya si ate girl, which is si Tamar, no? So, ayun. Ang dito sa chapter 13 verse 12, sabi niya dito, nung pinipwersa niya na talaga si Tamar, "No, my brother," chapter 13 verse 12, "No, my brother," she said to him, "don't force me." O, di ba? Such a thing should not be done in Israel. Grabe yung nangibabaw yung pagkaano niya ba? Naisip niya yung sa Israel agad imbes na sa sarili niya. Tayo pag tayo ng ano, hindi pwede dito sa sa Manila. So walang ganon. So
nangibabaw agad hindi yung sarili niya, inisip niya agad yung Israel. Don't do this wicked thing, brother. What about me? Sabi niya. So third na lang yun. What about me? Where I could get rid of this disgrace. So paano pa siya makakalusot dun sa disgrace pag ginawa niya yung pangre-rape, 'di ba? So lifetime yun na trauma talaga. And what about you? You would be like one of the wicked fools in Israel. So grabe ang concern niya sa brother niya. So may ganun pa kayong victim no na nangunguna yung concern niya dun sa predator sa kanya. So grabe ka precious talaga to si Tamar. So hindi lang natin nakikita, may mga amazing character dito sa Bible na natatabunan, no. So na-rape talaga siya, na-force siya, pero alam niyo sinabi niya, how about please speak to the king, which is ng tatay niya, baka ipakasal pa niya ako sa'yo. So imagine mo, di niya gusto kapatid niya, ganyan, pero nag-isip talaga siya na para hindi ma-disgrace sila magkakapatid, yung kuya niya si Amnon, imagine nyo, baka ipakasal pa ako sa'yo ng tatay natin, di ba? Kausapin mo muna siya. So wala, hindi siya pinakinggan. So naisip ko lang, ang ganda ng character talaga ni Tamar kasi inisip niya yung dignidad, mauna yung sa predator niya, yung kuya niya. Inisip niya muna na gawin mo muna to, ito yung option bago mo gawin to, baka ipakasal ka pa sa akin, wag mong gawin to sa Israel, hindi pa to nangyayari sa Israel, magiging isa ka sa karumaldumal na gumagawa ng masasamang bagay dito sa Israel. So inisip niya talaga yung kapakanan nung mangbibiktim sa kanya. So based on my experience, grabe yung iyak ko nung narinig ko yung sermon nun kasi tragic history talaga siya. Based on my experience, 'di ba, nakwento ko naman sa inyo, din sa mga hindi pa nakakalam, na-abused ako ba as 9 to 10, 11. 3 years akong na-abuse. And doon lang yun, umiikot sa circle ng family ko. And then, wala akong sinabihan. Until now, magti-29 na ako. Yung bang meron, actually, napatawad ko na. Pero yung bang, yung gusto mo lang ipaguwas sa dughan mo, paano ba sabihin sa Tagalog? Ipalabas sa dibdib mo para magumaan yung pakiramdam mo. So, how about si Tamar before, hindi pa pwede, imagine yung situation niya. And now, pwede pa magpatulpo, may mga pulisya na, may mga ano na. And then ako naisip ko, how good yung character niya. Kasi some people na nasira yung buhay until now, matatanda na sila, pero hindi pa nila napapatawad yung nag-abuse sa kanila. Mayroon akong friend na 6 years old siya, and then 30 na siya ngayon. Until now, ginasumpa pa niya buong pamilya niya kasi kung hindi siya pinabayaan ng parents niya, hindi siya na-rape or na-abuse, which is sa circle lang din ng family niya. So, ito na nag-set example sa akin na what happened in the past, hindi natin dapat maano yung future natin ba maapektuhan. Kailangan nating mabako doon, maging mas strong ba sa mga happenings, hindi yung what happened to you, madadown ka pa, what happened to you, idadown mo pa yung sarili mo until now, hindi ka pa nakaka-move on. So maging ano pala yon siya, maging a good example na we have to forgive those who abuse to us kasi hindi naman siya binigay or nangyari kasi hindi ka mahal ng Panginoon, which is makes you stronger. But sometimes talaga we cannot judge talaga kung sinasabi, hindi natin ma-judge yung ibang tao sa mga nangyayari. And 6 years old siya, imagine. And then 30 na siya ngayon, hindi pa rin niya napapatawad yung parents niya. Tinatanong niya sa akin kung mabuti ba daw siyang anak or mabuti ba daw siyang tao kasi hindi siya nagpo-forgive. So sabi ko, read that situation of second James, second Samuel, and then nabasa niya, and then naiyak siya sa akin how good si Tamar. So when you need to find the answer, open the Bible talaga and you see the good character of the people there, the precious daughter and precious son of God. So always tingnan natin yung example natin, yung mga ancestors natin, how good they are, paano sila nag-forgive.
paano sila nakapagpatawad. So, when she read the Bible, oh, thank you, Kay. Thank you kasi naliwanagan ako na ang bait pala ni Tamar, ang bait na na-abuse pa siya, pero hindi siya naghiganti, hindi niya inano. So, but if you read, there's a twist, may mga story pa na nangyari na napatay si Amnon. So, yun lang ma-share ko, guys. Read the Bible and you see the good character and magiging nyo siya ba, magsiset sa inyo ng example when you have those burden in your heart na bakit ganito, bakit hindi ako makapagpatawad, bakit ganito, ang bait naman ng mga karakter dito, but how about now, na what happened to this generation is puro away inside the family, may nalamangan lang sa ari-arian, sa pamana, magpatayan na yung mga pamilya, magkakapatid. So, when you read the Bible talaga, you know ano yung manual mo sa buhay. May remote control ka talaga. So, yun lang guys. Keep that remote control in our life. Thank you. Amen. Praise God. Wow. Thank you for for emphasizing the story, Sis Kay, no? Indeed, napakaganda ng story po ni Tamar. She is indeed the victim, but her concern is really not for herself, but for other people, no? We can really see the Christ-like character in her life. Thank you so much sa inyong lahat, sa Sister Kay. Now, let's give our time kay Sister Ike. Sister Ike, do you want to share? Baka may Bible character ka dyan, Sister Ike, na gustong i-share. Sister Ike? Busy yata si Sister Ike. Sige, proceed na lang muna tayo kay Brother Jess Miller, no? Tol Jess, baka may Bible character ka na gustong i-share or pwede rin kumuha ka dun sa mga sinabi na narinig mo and you can share, baka may madagdag ka. Tol Jess? Okay, busy pa yata sila. Si Sister Honey, kaya muna mauna. Sis Honey. Hello, good evening. Evening. Madunggan ako. Wait. Patayin ko muna tong kasi maingay. Saka yung signal ko, nakapulputol kaya kanina pa ako in-enough. Favorite Bible character, no? Favorite ko na Bible character, actually dalawa, pero isa lang yung piliin ko. Si Joseph na sa Egypt. Kasi ang ganda ng kwento ng buhay niya. Hindi siya nag-murmur sa Panginoon. Siguro at first, no, he felt alone kasi young as he was, bata pa siya nung nahiwalay siya sa mga kapatid niya, lalo na sa papa niya, di ba? As if he was the most favored son of his papa. Tapos nawala siya dun. Siya lang yung nawala. Nakaka-relate ako dun kasi when I was young, among the 6 children, 6 siblings, ako lang yung napahiwalay sa family namin kasi parang inampun ako ng lola ko tsaka mga tito ko, tita ko na laon. And pero naririnig pa ba ako? Nawawala ako eh. Rinig lang. Okay. Okay. Thank you. Ngayon, si Joseph, even though he felt alone in the land of Egypt, naging strong palalo yung faith niya sa Panginoon. Doon niya na experience yung love ni God sa kanya. And ang pinaka-favorite ko sa part ng buhay niya is yung nakita sila ng mga
kapatid niya, mga kuya niya, no? Mm-mm. And hindi niya nakayanan, umiyak talaga siya. At that time, hindi pa niya sinasabi, nire-reveal na, tawag dito, na siya si Joseph, na kapatid nila, yung nawawala nilang kapatid. You know, especially nung sinabi niya na, it's okay. Tinatay ko na, ito na lang. Do not blame yourselves kasi it's the will of God na napunta ako dito sa Egypt ahead of you para ma-save yung family natin and yung lahi nila and yung iba pang tao, no, yung mga Egyptians and other neighboring countries na na-save dahil sa wisdom na binigay ng Panginoon kay Joseph to ilang years yun, 7 years na pina-store sila ng maraming grains, di ba? Para may makain yung lahat ng tao. So, can you imagine? Even though malungkot yung buhay niya, na-miss niya yung family niya, pero ang loving pa rin ng character niya. Tapos, yung forgiveness na binigay niya dun sa mga kapatid niya, yung mga tao na nagbenta sa kanya, really touched my heart na who are we not to forgive others as well. And yung life ni Joseph is very synonymous with the life of Jesus Christ. Na Jesus was alone, pero I mean, Jesus was the only son, no? And he felt alone as well here on earth when he was still here. Pero he became a big blessing to the humanity, kagaya ni Joseph. Gusto ko na pinag-pray ko na magkaroon ako ng ganon kalabing na puso. Nung puso na umiyak na baby. Yung heart na very loving, na kahit sino pa yung mapasakit sa akin, ang Tagalog ko, makayanan ko rin silang mapatawad lahat by the Spirit of the Lord, by the help of God, I mean, and dito maging blessing din ako sa ibang tao. And I think naging successful si Joseph, it was because of his connection with the Lord. Siguro no, sa panahon na malungkot siya, yung kausap niya lang yung Panginoon. Kahit nga, I remember, no, kahit na put into prison pa pala siya, pero still God blessed him kasi he was faithful. He even did not take advantage of Potiphar's wife, no? Maganda, mayaman, pero sabi niya, how can I do this great evil and sin against God? Alam niya na hindi maganda yun, mag-commit siya ng adultery. Grabe yung faithfulness na pinakita niya. He is a great example for us to follow. To think of heavenly things, to have a close connection with Jesus Christ, to be faithful in everything that we do, and to be a blessing to everyone, and to forgive others, especially those na mga tao na hindi natin gusto. So, yun po. Thank you. Amen. The life of Joseph is a story of forgiveness, no? Amazing forgiveness. MJ? Yeah.
Ay, sorry, naka-mute pala ako. As what I have said. Dan, may visitor tayo. Welcome, Miss Yes. Manilyn. Uy, welcome, Lynn. Manilyn, welcome. So the life of Joseph indeed is a life of amazing forgiveness, and we can really see the character of Jesus in his story. Thank you so much for reminding us, Sister Joanne. And welcome, Sister Manilyn. Manilyn ni na ano? CB? I think so. Hello, Yes, good evening. Ask mo kung sino yung character niya sa Bible. Sino daw yung favorite character mo sa Bible, Lynn? Sa Aterox na niya ako. That's Okay. Mag-share. Kasi sinabi ko sa kanya yung character, maraming character na gusto ko sa Bible. Ay, good evening nga pala sa lahat. Sorry. Salamat naka-join ako dito. Yes. Yung nabanggit ko kanina, Heterox, nagtanong siya kung anong gusto na character ko sa Bible. Marami namang characters, pero yung story, may story sa Bible na nagustuhan ko talaga. Yung story ni Jephthah. Like, yung pag tinanong nila ako anong story na nagustuhan ko, aside sa greatest sacrificial love aside kay Jesus Christ, yung story ni Jephthah is very talaga siya, parang ano bang tawag doon? Hindi siya ganun ka like short story lang naman siya sa Bible. Judges. Pero yung sa Judges 11 and 12. Pero yung story niya is sobra ka sacrifice talaga. So, yun. I-share ko pa yung story. Ikaw, depende sa'yo. Pwede rin kung bakit. Oo, kasi Dahil iba yun hindi ang alam. naano ko. Oo. But indeed, napakaganda ng story ni Jephthah, no? He is a son of prostitute, right? Tapos outcast. Tapos lumayas siya, naging bandido, pero daw nangailangan ng tulong ang Israel, siyang hinanap. O sige, kwento mo na. Yes. Yung story niya, yes, is yung para ma-exchange to defeating the Amorites. Yung during sa war sa kanila ni Ephraim. And yun nga, nagpipray siya sa Panginoon na yung ano lang ha, climax sa story niya. Kasi yan nga, nahimo siyang general or high rank, parang chief siya sa lahat ng mga soldiers, mga army. So, yun, nung nandun na sila sa war, nagpipray siya ng Panginoon. So, sabi niya, Lord, if maging successful, magiging victorious kami dito sa war na to, i-dedicate ko sa iyo kung sino yung unang sumundo sa akin, yung lumabas sa door. So, yun. Kahit sinong lumabas doon sa door, pagdating pag-uwi niya, isa-sacrifice niya. At yun nga, nakakalungkot. Kasi, he was expected na yung aso lumabas. Pero yun nga, ang lumabas doon sa bahay nila, nung nagsugat? Ano yun sa Tagalog? Bumungad. Parang Bumungad. Okay. Bumungad nagpakita sa kanya, na-surprise niya. anak niyang sumasayaw. Yes, nag-iisa niyang anak, daughter. So, he was really, sobrang sobrang na-down siya, pero yun nga, may yung prayers niya ng Panginoon. So, hindi niya ma-stop kasi yun talaga ang pinag-promise niya to the exchange na maging successful sila dun sa war. So, yun, binigyan lang niya ng 2 weeks yung anak niya para mag-enjoy with her friends. Yan nga.
at nag-sacrifice talaga siya. Kaya masakit, masakit sa masakit sa side, siyempre, sa side niya, nag-iisa lang yung anak niya, di ba? Like kay Jesus Christ, siya lang din mag-isa, pero sacrifice niya para sa lahat, para sa ating lahat. So, meron din isang lesson na parang masasabi ko ba, minsan, maingat sa prayer, kasi, yun pala how powerful pala yung prayer natin. If yun yung pinag-pray natin, kayang gawin ng Panginoon yun right away. So, parang, kaya careful para din tayo dun sa, baka meron tayong promise na hindi pala natin nagawa. So, yun, ang, parang, ang tawag dun. So, yan ang share ko sa life ni Jeff. Short story lang siya, pero ang ganda ng sacrificial story, sacrificial lang through his daughter. So, yan lang. Thank you po. Amen. So thank you so Amen. much, no? So Jephthah himself is really amazing story. But you know naman, every one of us fail. So na-fail din siya dito. But he is so, I don't know, I have heard a sermon before. Hindi naman daw siya mabibilang sa heroes of faith kung sinunog niya talaga yung anak niya. Maybe offering to God is in some other ways, but wala naman tayo doon, no? So, let's pray na lang. Malalaman natin yan sa second coming. Let's ask the Lord, Lord, sinunog po ba yung anak ni Jephthah? Or inoffer lang sa Panginoon? So, hindi naman, the Bible is silent, but ang sabi doon, he offer to the Lord. And we have different types of offering to the Lord. So, tama yung sinabi ni Sister Lynn na when we pray, we have to be careful, no? We should ask the Holy Spirit what to pray. Hindi yung tayo lang nagde-decide. Lord, pag pumasa ako, magiging missionary niyo ako kahit walang sweldo. O okay lang sana kung ganyan, no? Kasi yun yung prayer ko. Kaya hanggang ngayon, wala akong sweldo, pero at least may allowance. No? So, mga kapatid, be careful what you pray for because our God is a faithful God, no? So, now let's give our time to others naman. Si Sister Mean. Sister Mean. Ano ba? Mm-mm. Ikaw muna. Si Besher Ruby muna daw. Sige. Hello, everyone. Hello, good Good evening evening. sa ating lahat. Naririnig niyo ako? Kasi Oo. nandito pa kami. Sa akin naman, ang favorite Bible character ko ay si Paul. Kasi, kahit na, di ba, si Paul, dati, mamamatay siya ng mga Kristiyano, pumapatay siya ng mga Kristiyano. Mm-mm. May ganun siyang karakter. Pero, nung nagsisi siya, bumalik siya sa Panginoon talaga, at saka nagpagamit siya talaga sa Panginoon. Tapos, siya na yung parang nag-preach sa mga tao, siya na yung, talagang nagpagamit na siya sa Panginoon ba. Sa akin, for me, good example siya na kahit na ang dami nating pumatay man tayo, ang dami nating kamalian sa buhay, ang dami nating mga masasamang ginawa. Ang gusto lang ng Panginoon, bumalik tayo sa Kanya. Ang Panginoon hindi pumipili yan kaysa mamamatay ka o masama kang tao. Pag ikaw bumalik sa Kanya at nag-repent ka talaga sa Kanya at nagpagamit ka sa Panginoon at willing kang magpagamit sa Kanya, ang Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng holy gabay para makapagpadala ng mga tao sa paanan ng Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit na dati ang sama-sama natin. Kung dati may mga masama tayong ginawa, hindi yun sapat para tayo mawalan na ng pag-asa. Kasi si Paul nga dati mamamatay tao, pero nung nagrepent siya sa Panginoon, siya pa mismo ang ginamit ng Panginoon. Nagpagamit siya sa Panginoon upang mag-preach sa mga tao. Ulit-ulit na lang ako. Ayun lang sa akin si Paul.
Ibig sabihin niya, walang maliit o malaki kasalanan sa Panginoon. Oo. Kung babalik lang Kung babalik ka Kanya. sa At Panginoon, willing even tayo, though ang laki na ng kasalanan mo, ang laki na ng ginawa mong pagkakasala, hindi yun dahilan para sabihin mo na, ay, hindi na ako matatanggap ng Panginoon kasi sobrang sama ko na. Sobrang sama ko na, oo. Repent lang tayo and then patuloy magpagamit pa rin tayo. Kahit ang dami nating nagawang kasalanan, kung gagamitin tayo ng Panginoon at magpapagamit tayo sa Kanya. Praise God. No, indeed, the life of Paul is as zealous to God, pero huwag mo ganunin na, baka masira. wrong po yung pagkakaano niya, no? Yung pagkakaintindi, pero sige lang, because God in the right time, no, talagang ginamit siya ng Panginoon kahit gaano pa kasama or ka dark yung naging background niya because of killing those early Christians, but praise the Lord pa rin because he is one of the most prominent apostles na nagsulat ng maraming books sa Bible. Thank you so much, Beshi. So bumalik lang talaga tayo sa Panginoon, mga kapatid, and He is willing to embrace us and accept us. Thank you. Now let's give our time to Sister Mean. Ako naman si Job. Gusto ko si Job. One of my, gustong tularan na character sa Bible. I really wanted to hear the word na, well done, my faithful servant. Like Job. And yung proud na pinagmalaki siya ng Panginoon kay Satan. Na sobrang rooted ba? I mean, sobrang naugatan ba yung faith ni Job sa Panginoon? And as nandito tayo sa last days, and yung character natin talaga, it's like a human character na gusto kong i-adapt yung kay Job in a way. Kasi meron siyang, may wealth na siya, but still, naging humble pa rin siya and down to earth ba? Kasi alam niya na nandyan yung Panginoon at yung Panginoon kumbaga hindi siya nagpo-focus sa gift or sa blessing na binibigay, kundi doon sa blesser mismo. Yes. Kaya yung kinuha yan sa kanya, nanatili siya. Kasi nandun talaga yung faith and trust niya na gusto ko na mag-gain ba, na tumubo sa akin, sa puso ko at sa mind ko, na manahan ba yung ganong faith na meron ang ating story sa Bible na si Job. Kasi yung character na yon napakahirap na sa atin. Dahil sa iniquity natin at marami tayong mga transgression ba sa ating sarili. 'Di ba? Wala tayong, hindi tayo magiging victorious character kung wala yung ganong envy. Parang mag-envy ka in a way, in a good manner, in a way kay kagaya kay Job, 'di ba? Na gusto mong gawin, gusto mong makamit ba? Gusto mong maging ganong kagaya kay Job? Kasi ang sarap kaya na ipagmalaki ng Panginoon, 'di ba? I don't want to be a hero like yung ibang pero ang gusto ko yung character na nangyari na ang Panginoon mismo ang naghamon kay Satan na itry yung servant ko. Parang ganun ba? Kasi as I am seeing myself, parang yung nakilala ko yung Panginoon talaga, ang inano ko is, use me God. The way you look at me in a way na gusto mo mangyari sa akin, use me na maging mensahero mo. So parang ganun ba? Kaya sa akin, ano ba sabihin? Gusto ko si Job. Gusto ko na ganong part na maging ko. And hindi tayo magiging ganon kung hindi tayo magiging attached or hindi natin isasama sa hobby talaga natin yung yung salita ng Panginoon. Kaya kung gusto natin maging yung character ng Panginoon at gusto natin maging katulad ni Job na sobrang rooted ba? Sobrang lalim nung faith na meron siya sa Panginoon, diba? Na kahit pinahirapan na siya, but still, nandun sa part pa rin talaga na alam niya na ang aking giver, ang aking blesser, hindi ako iiwan. Ang God ko is faithful to me, I know. Parang gano'n. So, ang sarap lang i-gain talaga yung ganong part na kahit anong mangyari sa buhay natin, di ba? We are not being shaken, di ba?
Amen. we were overcome through Christ Jesus Christ. Ay, Christ Jesus na kagaya ng ginawa ni Job, na kahit na nawala sa kanya yung anak niya, wealth niya, kaibigan niya, but still he knows that God is faithful and God is still with him. Kaya lagi natin tandaan na God is faithful. Kaya po, yun lamang po. Good evening po pala. Hindi pala ako nag-greet ng good evening. And blessed night. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, my loves, no, for sharing. Wow, indeed, no, paras kay Ate Weng na favorite character and talagang napakaganda rin nga naman talaga ng character ni Job, no? So, mga kapatid, no, I hope and pray na i-apply din natin yung mga good characters na ating nakikita. So, now let's give our time to Brother Jess Miller. So, Jess? Tol Jess? Busy pa yata si Tol Jess. Si Brother, ano na lang muna si Brother Ariel. Wow, 13 na tayo dito. Brother Yel? Hello? Hello? Gandang gabi. Magandang gabi. Gandang gabi sa inyo. Ano yun? Bible Favorite character sa Bible? Yes. David and Goliath. Oh. Si Gulayat? O si David lang? Hindi, si David. Yung story. Ah, Gandang gabi sa inyo. God bless sa inyo. good evening, Tol. Kaya naging paborito ko yun kasi yung faith niya kay God. O, kasi di ba sinabi nga ni Goliath na pababain nyo dito yung mandirigma nyo at harapin ako. Sino yung lalaban sa akin? Kapag natalo ako, magiging alipin nyo yung mga Palestino. Tapos, pagka ako naman nanalo, magiging alipin kayong mga Israelita. Ang hari yata nun si Sakob ba yun? Basta yun. Tapos, bumaba na si David. Ay, inano muna siya nung hari, sabi niya, ikaw, hindi ka naman, sundalo, wala ka namang alam sa digmaan. Sabi niya, okay lang. Tapos binigyan siya ng pananggalang yung, sabi niya, hindi ko kailangan yan, sabi niya. Kasi kasama ko yung Panginoon. Yung faith niya ba, sa Panginoon, hindi nawala. Kasi alam niya na, kahit pag hinarap niya si Goliath, hindi siya pababayaan ng Panginoon ba? Ayun lang yung sa akin. Kahit mapunta ka sa kadiliman, o pinakasagsagan ng pagsubok sa buhay mo, basta naniniwala ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Ayun lang ang gusto ko dun kay David kasi naniwala siya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Kaya ang lakas ng loob niya wala siyang takot. Yun lang. That's true. No? Kaya niya nasulat yung the Lord. Yun lang po. Oo, thank you so much, Tol. Kaya yan ako sulat yung the Lord is my shepherd, no? I shall not want. Walang makulang daw sa kanya. Talagang in-acknowledge niya si Lord sa kanyang buhay ba. Thank you so much for sharing, Tol Yel. Naalam mo rin pala yung story ni wow, talagang nagbabasa si Tol Ariel ng story ni David, no? Hindi. Elementary pa lang ako. Paborito ko na yun. Oo. Totoo. Kahit, lahat ng istorya ng iba-ibang version ng David and Goliath, kahit sa, alam niyo yung Superbook na cartoons, Flying House, nakapanood ko pa yun ng elementary ako. Lahat yun. Yun lang. Thank you for sharing. Sa Ate Mel. God bless sa inyong lahat. God bless. Ate Mel, ikaw. Sabi na ni Sister Joanne yung kay Jacob. Si Joseph, man yun. Si Joseph nga,
Oo. Nasabi na niya eh. Huwag ka. Bakit mo nagustuhan si Joseph? Hindi, ang ano kasi, di ba yung prostitute ba yun? Si Samaritan woman Oo, at Samaritan the well. woman. Oo. Kahit na prostitute siya, kahit na marami siyang lalaki na gumamit sa kanya, di ba? Kahit sobrang dami na niyang ginawa dahil yung nga, kasalanan na yun yung iba-ibang lalaki na gumagamit sa'yo, di ba? Pero, kahit na gano'n ang mga kasalanan na ginawa niya, nanatili pa rin sa puso niya na lumapit pa rin sa Panginoon. Amen. Sabi nga, kahit ang dami nating ginawang kasalanan, tinanggap na ng Panginoon yan Sinalunan niya lahat ng kasalanan natin. That's true. Kaya kahit ang dami nating kasalanan, kung gusto lang talaga natin lumapit sa Panginoon, lalapit tayo Dahil ang gusto lang talaga ng Panginoon, ang ano lang talaga doon, naghihintay lang naman ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya Yun lang naman talaga hinintay niya Kaya Samaritan woman, maano ko talaga yun na parang tinusok ang puso ko doon. Kaya wala na akong maano ba, tsaka sobrang ano ko talaga na sobrang bait ni Lord kahit na dahil mong kasalanan, tinatanggap ka pa rin niya Hindi lang parang ayaw ko niya talagang lumubog sa mga kasalanan na gano'n Kaya minsan ang mga tao lang talaga ang matitigas na hindi makalapit sa Panginoon. Bakit? Ano bang niyan sa Panginoon? Sabi nga 'di ba ng mga tao, bakit pinagdidirian yung Panginoon? Kung tayo nga kahit na anong sitwasyon natin, kahit na anong baho natin, anong dami natin kasalanan, hindi tayo pinagdirian ng Panginoon. Diba? Kaya ang ano ko talaga doon, ako tulad, inano ko na lang doon sa Samaritan woman na yun, na ang istorya niya, talagang nakakaano pa talaga na kahit ang dami na niyang kasalanan na ginawa, nanatili pa rin sa isipan niya at saka sa puso niya. Nanatili pa rin sa kanyang Panginoon. Talagang kinilala niya talagang lubusan ang Panginoon. Hindi pa rin siya umano doon sa kasalanan na yun. Talagang gusto niya talagang manatili sa Panginoon at gusto niya magbago. Di ba? Hindi naman natin nasasabihin na madaling magbago di ba? Ako, masasabi ko talaga na itong nangyari sa akin na to, sa ganyan na sitwasyon, siguro nag-enjoy ako sa sitwasyon na yun, pero hindi ko alam na nalulungkot ang Panginoon dahil sa ginagawa kong gano'n. Kaya, parang inano ko rin na kay Samaritan woman na yung sitwasyon ko, kaya, pero ano talaga dinanyo ako, ganun ang sitwasyon ko, pero ito pa rin ang Panginoon, binigyan niya pa rin ako ng chance na dalhin dito sa kanyang tahanan at ito pa rin siya na talagang kahit na pagsubok na dumating sa akin, talagang inano niya inano niya ba talaga na sobrang ano talaga, yung wala na akong masasabi sa Panginoon dahil kahit na yung sa panalangin ko na hinihiling ko na ganyan, kahit na sobrang tagal na hindi niya naibigay sa akin, naghintay pa rin ako sa kanya dahil alam ko na ang Panginoon hindi siya magbibigay sa iyo na hindi ikakaganda ng iyong buhay. Kaya ito lang masasabi ko na ang Panginoon, mula nung lumapit ako dito sa kanyang tahanan, mula nung nakilala ko ang Panginoon at pinakilala niya sa akin ang mga taong ginawa niyang instrument na pinakilala niya talaga sa sobra. Saka yung kahilingan ko itong Paskong to, talagang binigay na ng Panginoon sa akin. Amen. Kaya, at isa pa, nung kanina, pumunta kami ng hospital, sobrang pasalamat ko din sa mga kaibigan ko dahil sobrang na-appreciate ko mga nila sa akin at saka talagang
Ngayon lang ako nakakita na kaibigan na gano'n ang magmahal. Kasi ang sarap pala na magmahal ng una sa lahat, masarap magmahal ng Panginoon. Pangalawa, mga kaibigan mo. Kahit na kaibigan ko na hindi pa sila gano'n kung matagal na kilala or matagal na naging kaibigan. Kahit saglit ko lang sila naging kaibigan, sobrang ano nila, ang pagmamahal nila sa akin, nakita ko talaga at hindi lang kaibigan, bilang kapatid na talaga. Kaya yung ano nila sa akin, parang sa bibig lang nila at saka sa pananalita nila, parang nakikita ko ang pananalita ng Panginoon talaga. Amen. Talaga. Praise God. Kaya nung pumunta kami ng hospital, sobrang pasalamat ko talaga sa Panginoon dahil patuloy niyang pinapagaling ang aking sugat at patuloy na rin na umihiling na yung aking sugat at patuloy na umano sa sobrang ko talaga na nag-approve yung sugat ko at saka yung pagdikit ng buto ko at nagkakalaman na. Kaya hindi lang to ang blessing ng Panginoon sa akin, kundi pati ang anak ko binigay niya rin sa akin. Amen. Kaya walang imposible na manalig ka daw talaga sa Panginoon ng dire-diretso at forever ka manalig sa Panginoon, pananampalataya at maniwala ka lang talaga sa Panginoon at lumapit ka lang talaga sa Kanya. Walang imposible na hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya Amen. yun ang masasabi ko. Amen. Ay, na-MMK na naman si ate. Praise the Lord, ate, no? And that is the power of God, no? Basta lumapit lang tayo sa Kanya and He will really grant the desires of our heart. So, continue. Laban lang. The Lord is with us. Sige, let's give our time, no? Kahit na mga Samaritan woman tayong lahat, no? The Lord is willing is waiting for us to come back, no, and embrace us. Praise the Lord, no. Unti-unti na nahil ang kanyang buto at nakuha niya ng isa sa kanyang mga anak, and someday somehow makakasama niya na rin yung mga anak niya in the Lord's time. So I think lahat na ay si Brother Jess pa pala. Brother Jess. Good evening. Evening. Ako pinali, Tol? Apa si Heart, si Brother Lois. Good evening sa lahat. Oo. Sa akin, kung mamaalala nyo, di ba, may dalawang kriminal na sinabay ba? Yung sa pagpako na sa ating Panginoon, kay Jesus Christ, di ba? Di ba, kriminal yun? So, isa doon yung gusto ko yung idol ko kasi kung alam niyo yung kwento doon, mga kapatid, na kung mabasa natin sa Luke 23 verse yun nakita ko ba verse 32, basta diyan nag-uumpisa. So di ba mababasa natin doon na dalawang kriminal na sa oras na ng ng kanilang buhay na matatapos na sila. So 'di ba parang dalawang karakter doon, no? Yung isang kriminal, 'di ba, yung kasi 'di ba doon pinako na sila. So yung mga tag-uusig doon, yung mga tao ba na nagpako sa kanila, tatlo. 'Di ba sinasabi na kinukutya si Jesus Christ na 'di ba ikaw yung hari ng mga Hudyo, 'di ba, ganyan, bakit mo hindi mo iligtas ganyan. So 'di ba maraming ganon yung kumi-question o nag-aalipusta sa kay Jesus Christ. So yung isang criminal doon, 'di ba, na sumagot na 'di ba parang nga kung totoong ikaw yung hari, 'di ba? Bakit mo hindi mo iligtas yung sarili mo at saka kami, 'di ba? Parang ganun ba? Parang doon yung part na parang mamatay ka na nga, pero 'di ba parang kini-question pa yung parang kredibilidad o yung parang pagkatao ng Panginoon o di ba? So hindi, parang yun sa part na yun, parang di ba against siya na
questionable siya ba? Kumi-question siya. So, yung kagandahan doon ng isang kriminal, 'di ba? Kahit mga kriminal sila, 'di ba, kung mababasa natin sa basta sa may verse doon na, 'di ba, parang pinagtanggol niya yung Panginoon ba, na sabi niya, hindi ka pa natatakot sa Panginoon, 'di ba? Parang gano'n na mamamatay na nga tayo, 'di ba? Parang yan pa yung sinasabi mo. So, 'di ba, kahit ikaw mismong kriminal ka, alam mo yung sarili mo na isa kang toxic sa lipunan o marami kang kawalayang ginawa. So, 'di ba? Kahit sa oras ng kagibitan, yun yung pinakita niya ba na may ano pa rin siya may alam niya may pananalig pa rin siya na, 'di ba, na maliligtas tayo ng Panginoon, 'di ba? Sinabi niya nga doon na sinabi niya sa isang kriminal na hindi ka ba natatakot sa sinasabi mo, parang gano'n. So sa part na yun, 'di ba? Anong sinagot ni Jesus Christ? Kahit hindi niya kilala yung tao na yun, 'di ba? Pero alam niya na itong tao na to ay walang ginawang masama, 'di ba? Ito na makikita natin sa verse 41 ba? At tayo sa katuwiran ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang narapat na kabayaran sa ating mga gawa, datapwat ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama, 'di ba? Yun yung nag-i-respect sa tao. Alam na Panginoon na yung sa kalooban niya ba na malinis na, 'di ba, na parang buo yung pagkakasabi niya sa ganun. So sinabi niya sa Panginoon, 'di ba? Sinabi niya pa doon na Jesus, alahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian, 'di ba? So sa part, 'di ba, alam niya na ito yung anak ng Panginoon, 'di ba? Bakit magsasabi pa siya ng alahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian kung hindi niya kilala yung tao na yun, 'di ba? Kung hindi niya kilala si Jesus Christ. So sa part na yun, 'di ba, alam niya na yun si Jesus na talagang anak ng Panginoon. So ang kagandahan doon, 'di ba? Ang sinabi anong sinabi ni Jesus sa kanya, 'di ba? Sinabi niya na, and I say to you, today you will be with me in paradise, 'di ba? So tandaan lang natin mga kapatid na kahit, 'di ba, kahit sa huling yugto ng buhay natin, 'di ba, kahit sa time na buhay ka pa, 'di ba, kahit man maraming ginawang kalukuhan, yun nga, isa kang kriminal, lahat ng walang kawalang hiyaan ba nagawa mo. So 'di ba, hindi pa huli ang lahat. Basta sabi nga sa Romans, 'di ba, everyone who calls on the name of Lord will be saved. 'Di ba, kahit ba sa last na part ng buhay mo na 'yon, basta humingi ka lang sa Panginoon, yung parang tanggapin mo na magpatawad sa sarili mo. 'Di ba? Walang oras o walang panahon na sa time na 'yon na kahit gaano kaiksi ng time na 'yon, basta sa time na 'yon na parang sinuko mo yung sarili mo sa kanya. Yun. Bingit kaya, no? Parang lahat ng kawalang hiyaan mo ba, mawawala yun, mababanis. Basta, 'di ba? Tapos i-reward ng Panginoon, 'di ba? Sabi niya nga isasama niya pa sa paraiso niya, 'di ba? Sa time na yun. So ganong karakter ng tao ay napakaganda kasi alam niya kahit sa huling yugto ng buhay niya, 'di ba, kahit mamamatay na sila, alam nila. Pero 'di ba, sinuko niya pa rin yung sarili niya na aus-puso siyang humingi ng parang pagpapatawad, ganyan. So yun yung tinanggap ng Panginoon, na yun yung nakita ng Panginoon na yung totoo yung sinabi niya ba. Amen. Kaya yun lang po.
Amen. Praise the Lord, no? At sa sa storya din yan, makikita po natin, no, na hindi lahat ng kriminal ay masama, no? Yung iba, tulad nun, may puso din, no? Yung isa. Kaya, huwag talaga natin i-judge yung tao, no? So, thank you so much, Tol, no? So, kung nasa bingit na po tayo ng kamatayan, hindi pa po huli ang lahat, no? Let's go back to the Lord. Let us ask Him and believe in Him that and He is willing to accept us and forgive us. Now, let's give our time for the last, I think so. If wala na mag-share si Brother Lois Simon. Magandang gabi po sa ating lahat. Yes, good evening po. Bago lang po ako naka-join kasi kami may Voice of Youth online evangelistic effort ba? Seminar dahil. Siya yung aking favorite heroes in Bible times. Sister MJ is Moses because he denied himself. Yung sabi doon ba na one of the words na sinabi ni Moses ay i-blot out yung name niya, sabi sa Panginoon ba? I-blot out yung name niya kung hindi papasok yung mga Israelites sa Promised Land, sa Kanaan. So, one of the humble man ba? Humblest man siguro yan sa Bible. Si Moses at saka ano siya ba? We know na hindi siya nakarating sa Promised Land. Namatay siya sa one of the mountain sa kanyang time. Horeb. Dahil, sabi yan? Horeb or Mount Nebo? Nebo. Yan, nakalimutan. Parang ganyan. So, yan lang siguro. The humble man. Saka he denied himself. Sacrifice himself for others na makapasok. At lalo na rin siguro yung application natin sa araw-araw, yung self-denial ba? Yan lang, Sister MJ. Moses is a man who is very focused on God, no? Bakit niya yun sinabi na, Lord, blot out my name kung hindi makapasok ang mga Israelites? Because ayaw niyang mapahiya ang Panginoon. Ayaw niyang mapahiya ang mga Panginoon. Nakita ng mga tao sa palibot nila na the Israelites has God. Now, kung hindi makapasok ang mga Israelites doon sa Promised Land na pinamis ng Panginoon, tapos pinatay sila ng Panginoon, no? Ang nasa isip ni Moses is mapapahiya si Lord God. But, so he tried his best na, actually, nag-focus lang talaga siya sa Panginoon. And the Lord was so touched sa prayer niya, no? So, mga kapatid, indeed, napaka-humble talaga niyang ating, kaya nga siya tinawag na the meekest leader in the Bible, no? So, mag-aral pa po tayo ng marami pang Bible stories and indeed, we will be blessed. And tonight, personally, I am so blessed with your sharings, no? Ang dami ko rin natutunan. And to end our session tonight, I would like to call on Brother Lois to close si Sister, ano na lang kasi minsan lang natin siya makasama. Si Sister Lynn. I think this is your first time na mag-join din, no? Si Manilyn Caralde, she's also a chosen vessel missionary here in South Korea, 1,000 missionary. Na-assign asa gani ka? Na-assign Sis Lynn? Hapchon. Hapchon Samyap Church. Oo. Pwede ka mag-lead sa closing prayer. Ay, yes. Yung meron bahay. Amen. Introduce ko lang siya, no? Nagbabasa ako ng ano niya dito may book, may portion ng book. 1,000 Missionary South Korea, yun yan.
Andito siya. Manilyn G. Caralde, 42, 40, 40, 42. 42. Ano yan? 40, By 42? sablay pa. O sige, huwag natin pagdating. Baka sabihin, ano na to? Umiidad na to. Single yan siya. Manilyn was served in Hwangjae SDA charge for a year 2015, 2016, and she is currently serving in Hapcheon SDA Church. She is from Bali Hermoso, Negros Hermoso. Oriental. Let's pray na. Mukhang malalim yung pinagsamahan yung dalawa. Praise the Lord. Ate Rose. Nano din si Ate Rose that time. Actually, I'm older. Older kay Ate Rose, pero nayos ko talagang mag-ate kasi I thought. Akala namin mas matanda siya sa amin. Pero 2 years lang naman 'di ba? Na nayos na kaming magtawag ng ate. So, Kami gang. ay, ate. Gang naman kami. Gang Rocks. Gang MJ. Sige, mag-closing prayer na ta. Thank you so much. Susunod, speaker ka ha. Invite ka na mo. Amen, amen, amen. We'll pray for that. Oo. May mga prayer request pa ba tayo? Request daw. Mga Ako sa mga anak ko. mga anak daw ni Ate Melanie. Someday, makasama niya na. Ako, ang work visa sis. Work visa ni Sis Gian. Thank you. Hindi ko pa ma-memorize yung mga names. Wait na. Sige. Pwede Hard ba conviction for each and every one of us po. Like, Diba? okay lang ba? Ay, ano bang, hindi ako makapag salita straight talaga ng Tagalog. Bisaya ang good ko. By English na. Yung Sislin, include yung passport processing, ongoing passport processing at saka visa na rin. Thank you. Pastor, magdala ka danggit. Gian work visa, working. Ay, gina-type na ako, sis. Sige. Mas maayo kasi baka makalimutan ko. Alam, marami pala kayo dito. Lahat ba ng dito nandito sa Korea? Ha? Ang lahat ba ng Ay, dito? nasa Philippines. Lahat ba? Ay, ngayon, oo. Ay, si Joanne ang nasa Philippines. And Sister MJ, please include na lang yung yung ongoing Voice of Youth online seminar. Going. Mga speakers na young people at saka participants, even the listeners. Thank you. In Antique na siya, no? Oo, Sis MJ. Sis, nakita ni mo, Manilyn? Asa man dapat? Ay, Nasa tong sa PM? Ay, wala. Group chat din sa call. Check. Okay. Ano to? How chat works in rooms. Heart's conviction daw. Heart's conviction to be more like Jesus. More like Jesus. Yan, okay. Yan. Okay na? It's conviction to be more like Jesus. Okay.
Sige. ha, Melanie na makasama na niya. Sis Gian, Divisa. Ay, Melanie, na makasama niya ng mga anak niya. Mga anak niya, oo. Sige, sige. Okay. Simon? Ang pagka-pronounce dito. Simon, So, oo. Simon, okay. Simon passport processing. And Ongoing voice of prophecy ang VOP. yes, yes. Okay, so if maka-kneel down kayo, let's kneel down and let us pray. Our most gracious and kind, loving Heavenly Father, thank you so much, dear Father, for being so gracious to each one of us. Thank you, dear God, for guiding us today, for the success of our different tasks and responsibilities. We praise you, dear Father, because you are worthy to be praised, and we want to bring back the glory and honor to your name. This evening, dear Lord, we're so blessed, and we're so blessed by your words this evening, dear Father. We learned so much, and we are so happy, dear Father, that through the characters in the Bible, we're so blessed that we know them, and we learned their lives that we could apply also in our lives as we continue to walk with you, as we continue to live in this world. Help us, oh Lord, to be strong and to be faithful until your son return. This evening, oh Lord, we are asking for the forgiveness of our sins that we have done unto you in thoughts, in words, and in deeds. We know, dear Father, that we're not worthy to receive your blessings each day because of our sinfulness, but you promise us, Lord, to forgive us, and will give us also the forgiving hearts as we forgive those people who sins against us. Thank you so much, oh Lord, for renewing our spirit and accepting who we are. Thank you for always calling us to always have the connection and to thee. Lord, we are praying for this evening. We are asking for your Holy Spirit and your guidance to always work within us in every decisions, in every choices that we have, oh Lord. We know that we have a lot of plans in life. We have our own choices, but you know what is best for us. We are praying, oh Lord, that in everything that we will do, we could always glorify your name. We have also the prayer request this evening, dear Father, for Mr. Melanie. We are praying that you help her to be with her children, and I pray, oh Lord, that you continue to dwell your Holy Spirit to them. Always keep them safe in the hold of thy hands. For this prayer, oh Lord, that she's been longing to be with together with her children. May you grant her prayers, dear Father. I pray for Sister Gian, for her working visa. Dear Father, we know that she's been longing for this working visa to have. Dear Father, I pray that you continue to help her to achieve and to have this visa granted. And I pray for Simon's passport processing as well. Lord, continue to be with this processing, that it will be a successful one. And I pray, oh Lord, that you help also all the requirements and everything, that it will be granted as well. And I pray for the online Voice of Prophecy seminar in Antique. Oh Lord,
there are a lot of people who are hunger and thirst of your words. May you help them to open their hearts and their minds to receive your words, to accept your words, to accept you as their personal Savior. May you dwell your Holy Spirit to everyone, for all the speakers, for all the staff that are working through this online, dear Father. Continue to be with them and help them, Lord, to spread your words to all the people been hearing these messages. And for everyone here in this group, wherever they are now, their prayers, each of their families, their loved ones are away from us. We are taking care of them and always show to them the love, peace, joy, and understanding to each other. And especially, always the character of Jesus Christ reflects to everyone. And for the conviction, heart's conviction to everyone, Lord, to be more like you and to be more like Jesus Christ. We are praying, dear Father, that every one of us, dear Lord, we are worthy enough to be in that heavenly home that you have prepared to each one of us. Thank you so much for the gathering that we have, that through this online, dear Father, we're able to share and encourage one another, to pray each other, and especially giving us always your words to always keep in our hearts and seal in our minds. Thank you so much, dear Father, for protecting us tonight as we have our night slumber. May you be with us, and thank you for always hearing and answering all our prayers. If we have the prayer request that was not able to utter, oh Lord, you know our heart's desires, and we want to submit and entrust everything into you. This all we ask in Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Thank you. Thank you. This is Daghang salamat. Salamat sa inyong lahat. Kamsahamnida. Wow, praise the Lord. Wow. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Keep Good night. Bye-bye. God bless. Keep safe. Manilig. Good night. God bless. God Manilig. bless. Manilig. Yes. Pwede